today's video, let's talk about the things that sets Belize apart from other online loan platforms. Watch the whole video at I'm sure at the end, masasabi nyo talaga na ang swerte-swerte natin dito sa kay Belize. Welcome back to my channel. It's Ate Red here, and today, yun nga, we're going to talk about my favorite loan platform na si Belize. Actually, I recently attended the media conference held by Belize doon sa Quezon City, and that's where I learned na yung pag-pronounce pala ng name ng loan app na to ay Belize, hindi Belize. Anyway, so kung hindi nyo pa guys kilala si Belize, Belize is a finance app or an online loan platform, utang platform that was started in 2015 and nag-o-offer siya ng mga Lazada loans. Pero it has more products na to offer na as a buy now pay later platform, because ngayon meron na siya yung paborito nating cash loan na product. At sa mga wala pang cash loan, pwede ka namang mag e-wallet top up. Magkaiba po yung dalawang yan ha. Meron din mobile loan, meron pa ring Lazada loan option. And meron siyang other things like cable and bills payment. Basically, si Belize, meron po siyang loan na ino-offer na up to 50,000 pesos kung matagal ka na kay Belize. I started with 3,500 and ngayon, yung credit limit ko kay Belize, after 3 years of keeping my account in good standing, wala talaga akong late guys. Nasa 50,000 pesos na ako. At I'm very happy dahil meron na siyang credit boost and I'm so excited. Tinatapos ko nga yung last loan ko para malaman ko kung magkano talaga yung pwede kong ma-boost sa credit limit ko. They can offer you up to 150,000 through the credit boost nilang feature. Ang saya, diba? But you'll have to work with different merchants on that one. Yung mga partner merchant nila, even before you leave the house, you can already check kung magkano yung pwede mong makukuhang credit limit with a credit boost sa bahay nyo pa lang. Kasi you just need to click on that button and malalaman nyo rin yung mga partner merchants kasi andun din, may list din. Then, tell Belize ko ano yung magkano yung kailangan mo. And there, you can test it out even before ka pumunta ng merchant para less yung hassle. But personally, guys, try ko pa because like I said kanina, hinihintay ko pa na matapos yung last payment ko para maging 50,000 na ulit yung aking credit limit para malaman ko kung hanggang magkano talaga yung aking magagamit. Before we continue, hindi po pala ako binayaran ni Belize para gawin yung video na to. I have been a user of Belize and so far, wala ako naging problema. Happy talaga ako dito. And ngayon, inaalagaan ko talaga yung loan app na to dahil super legit siya. Sounding biased, right? But I cannot find another loan app na kasing galing nito. Moving on, it has evolved to become a mobile wallet na rin. Kasi meron na rin siyang scan QR feature. Work siya sa any code na may QRPH. Unlike GCash, saka Maya, na kung wala kang Maya credit or wala kang G-credit, kailangan mo munang mag-top up or mag-cash in dun sa mobile wallets nyo para magamit nyo siya and you can pay electronically. Ito naman, you can use your credit limit as pambayad agad. That is, para sa akin, very convenient. Some merchants offer 0% na installment. It has flexible payment options. Bago tayo mag-continue nga pala guys, shout out sa kay The Sensationalan. Shout out Ate Red. Please, more power to your channel. Thank you so much. And then sa kay Rosa72526. Hello, Miss Red from Quezon City. And sa kay Melanie Mones9202. Pa-shout out Ate Red. Sa mga hindi ko na siya shout out, don't worry. My future videos pa tayo. So, I feel thankful to have been invited sa kanilang recent na media conference where I met Pat Quinto of Pat Quinto's channel. Shout out sa'yo, Pat. Conversations may have been brief, but I'm glad I got to know you more. I also saw Kim Chu in person. She's the brand ambassador of Belize. I also got the opportunity to shake hands with the cool people behind Belize. Shout out sa kay Rain who sent me the invite. And at the end of the day, I got this cute little fellow sitting with me here right now. The best part is, ang dami kong nalaman guys. Mga stuff like, ano yung gagawin pag nawala yung cellphone? At bakit hindi ka dapat ma-intimidate na pag nag-a-apply ka kay Belize, hahanapan ka ng proof of income. And since dito sa channel, nagiging topic na rin natin yung debt management, i-address natin yung question na
ano ang mangyayari kapag hindi ka makabayad kay Belize. Let's first start with paano magkaroon ng Belize account and let's work from there. Of course, you will need to download the app. Pwede ka rin mag-apply. Website nila, yun yung ginawa ng admin ko eh. And of course, you will need to prepare valid government-issued IDs such as passport, driver's license, SSS, NBI clearance, TIN, senior citizens card, and of course, dapat may proof of income ka and proof of billing like Meralco bills, credit card bills, internet statements, landline statements. Hindi to kailangan na nasa pangalan mo. Yung proof of income, hindi po yan limited sa payslip lang. In the case of a regular employee or ITR, kung ikaw ay self-employed or may business. Paano kung hindi ka regular employee or wala kang business? May pag-asa bang ma-approve kay Belize? Well, if you are an individual regularly receiving money through your bank account or GCash. For example, housewife or family member na nagre-receive ng financial support from another family member, you can send a copy of your bank statement or GCash transactions para mapakita sa kay Belize na mayroong pumapasok regularly every month. So, alam nyo guys na yung admin ko who I am training to become an editor sa mga videos ko, na-approve po siya kay Belize. Yung sinend niya is yung GCash transactions niya. Freelancer ka or contractor, pwedeng-pwede ka mag-apply dito kay Belize because you can also show your COE. Kung good friends kayo ni boss mo, magpagawa ka ng COE. Or, pwede rin yung contract mo na mada-download sa Upwork. Well, salary is a factor para ma-approve kay Belize. Hindi po big deal kung maliit man yung salary mo. Yung point is, merong consistent po na pumapasok every month, which means merong kang capacity to pay. If Belize gives you a small credit limit, huwag kayo guys mag-alala because tinitest ka ni Belize kung kaya mong i-handle yung ganyang credit limit. At kung na-handle mo yan, then pwede ka niyang bigyan ng increase. Ilang loan na ako, pero bakit 500 pa rin? Alagaan nyo lang yung account nyo at tataas din yan. It depends na lang kay system kung when. Take note rin po ha na si Belize, yung company niyang, si First Digital Finance Corporation, is an accessing entity doon sa CIC. Meaning, part na yan ng kanilang credit assessment na sinisilip nila yung ating history as borrowers, yung history natin with other lending or financing companies. So, kung nagtataka ka kung bakit hindi ka ma-approve dito kay Belize, I suggest that you review your history with other loan apps. Baka may mga utang ka na kailangan muna bayaran. An easier way to get a credit report or a credit score is through the Lista app. Hindi po ito sponsored ni Lista, but I personally use Lista because minomonitor po yung aming credit score, and the credit score and the credit report is provided by CIBI because si Lista at si CIBI ay merong special partnership. Moving on, paano naman kung nawala yung cellphone? Natanong din yon during the event, guys. Go to their website, work with customer service. They have steps para ma-verify nga ikaw nga yung account holder. They will help you retrieve the account or update your information. Paano if nahihirapan ng magbayad kay Belize dahil nagka-financial problem? Let's face it, nagkakaroon naman talaga tayo ng ganitong problema. But the blessing talaga about kay Belize, and I confirmed it during the event, na wala pong jaras na mangyayari with Belize. Unlike other online loan platforms, kahit na si Maya or si G-Credit, yung mga bad debts, pinapasa kasi nila yon sa third-party collections or yung mga collection agency. Dito kay Belize, they don't sell accounts sa mga collections agency. Yung kanilang collection activities is done by an internal team. So, kung nagkaroon kayo ng financial problem, please, kausapin nyo yung mga tumatawag sa inyo. Because kahit na andun sa agreement na meron siyang penalty for non-payment or late payment, pero guys, napapakiusapan po yung kanilang mga collectors. And it is very true that in some areas, meron pong home visits. That is not to make harass or to make pahiya you. May pupunta para mag-discuss ng payment options, which is fair for both Belize and you. But rest assured guys, wala pong harassment mangyayari to Belize, and I am sure a lot of you will agree. Yung head na mismo nila yung nag-confirm na talaga walang harassment or harassment mangyayari in the event na hindi ka makapagbayad kay Belize. All you need to do is just talk to them guys, because
napapakiusapan po si Bilease. Mga things that sets Bilease apart from other loan apps. So, kung kayo po ay gusto nyo mag-apply dito kay Bilease, just make sure na wala kayong parang glaring na yung nakakatakot na mga negative credit history with other loan apps kasi for sure maa-approve kayo guys. Because para kay Bilease, yung importante lang is may ipakita kang may pumapasok na income, consistent ka sa mga sinasagot mo sa forms niya, inaalagaan mo yung account mo. Gonna be honest na although ang bilis mo namang malaman kung approve ka dito kay Bilease, ako natagalan siya. It took me weeks bago ako na-approve dahil din ito sa proof of income na hinihingi niya dati. Nung nag-apply ako, I was a freelancer kasi work from home ako. And then, nag-i-email si Bilease sa akin. Paano to? Kasi VA po ako, no, yung tatanggapin nyo as a proof of income. And they told me to send bank statement. Send din ako ng COE. Please work with customer service talaga with Bilease kasi they're easy to work with. So, ayun mga guys, once na-approve kayo kay Bilease, Kahit na 500 lang yung muna yung binigay sa'yo as credit limit. saan nyo po, don't lose hope because this company has plans to grow at I'm sure, kung hindi ka man approve now, eventually, ma-approve ka. And you will be very, very happy once nakapasok kayo sa system ni Bilease. So, that is all for today, guys. I hope may natutunan kayo sa video na to. Hindi po ito sponsored. I just want to spread the good news about this amazing loan app. And of course, see you on my next vlog. Bye! Oh, bye!